piyesta sa Aklan. Ngunit meron pa rin silang pabanda sa tabing ilog. Pero hindi raw sila tumutugtog para magsaya. Panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog. Ngunit may ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod. Di umano may kumuha sa kanya. May kaharian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay at saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga rito. At ang nangunguha raw sa ilog na videohan pa? Meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa isla ng Panay. Proceed mo dito, search mo itong area na to. Tungkol sa maaksyon. Okay, safety first, guys. At dibdibang paghahanap sa nawawalang binata sa probinsya ng Aklan. Siya ang 15 anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebel. January 29 nung nagpaalam daw si Jorus sa kanyang ina. Bukas may dula-dulaan kami doon sa pulo, sabi niya. Pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung saan kayo pupunta, lumingon lang siya sa akin tsaka ngumiti. Pagpatak ng alas 2 ng hapon, May na-receive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng pulo. kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Kalmado lang yung ilog. Dun sa part ng linaw, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. At dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan, kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin by 2, si Joros nakasakay na sa likod ni Ains. Napulikat si Ains. Tinulak ni Joros si Ains sa ilalim ng tubig para si Joros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marunong kasi siya lumangoy. Bumalik siya ulit sa kabila. Dinalaman ng agos. Napunta siya sa may linaw. Linangoy ulit ni Adrian kung siya sa mismo nawala. Hindi na nakita. Yung team po natin immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Joros. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers, yung mga taga-Region 6 na mga taga-Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Ang ikalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Joros. May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron ritong kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Joros, di umano may nakatirang kakatwang nilalang. May nakatira dyan na
sirena. Sa loob niyan, parang may kaharian. Katunayan, hindi raw si Jorus ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay ng bangka. Medyo pumailalim doon sa may sinasabing may bato dyan na kung saan ang tubig ay umiikot dyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog, ang lolo ni Ivan na di umano personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niya yung sirena umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa sirena na yon. Di umano, dinala pang araw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. Si Jorus na doon sa baba. Parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang Ace of Flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si Jay Costura, nagtungo ng Aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Yung search namin, wala kami nakita eh. Nitong Biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Jorus. May napansin po kami na curve doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatwang nilalang. Titigang mabuti. Ano ito? Parang babae na mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niyaan nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga foul play daw. Okay, 50 bars, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. Sa aming pagbabalik. 15 anyos na lalaki mula Banga sa Aklan, mahigit 2 linggo nang nawawala matapos malunod sa Aklan River. Di umano ang binata, kaya raw hindi makita dahil sadyang may kumuha sa kanya. May nakatira dyan na sirena. Isang video rin ang nag-viral. Makikita na sa ilalim ng tubig, may nakuhanan daw na kakaibang imahe. Parang babae na mahaba ang buhok. Ano yung tao? Diwata ba o ano? Parang bantay sila sa tubig. Diyan ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Pinalibutan talaga ako. Marami ditong mga albularyo. Nakita ko, iisa lang yung sagot nila. Kataw daw or sirena. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog, pati na ang mga diver na sumisid nung search and rescue operation, bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig. Nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO. Yung area po na yun, sa ibabaw kasi merong medyo bundok na site. Yun po ay nagre-reflect doon sa tubig. That's why pag pinang-combine mo po yun lahat, parang makikita mo talaga yung hugis mala sirena. Lahat ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng nakikita natin, pinapaniwalaan natin na mystery. So, humahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya, ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victim is hindi talaga siya marunong lumangoy. Pigilan namin si Jorus na wag nang sumama. Pinilit na sumama sa amin. Nitong Biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, 60 bars, guys! Yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi siya kuwiba na talaga malalim. Diyan yung sinasabi nila mayroong hipo-hipo.
Kaya gumaganyan yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng current. Nalinis natin yung area pero wala tayong nakita na katawan ni George. Probably mayroong mga structure na umipit sa kanya, yung katawan niya nabaon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi yan Aklan River, ma'am, diretsyo ng tubig niyan papuntang Sibuyan City. Samantala, ang taong bayan may tinitignan din na bagong anggulo sa pagkawala ni Jorus. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago, ma'am. Tapos pinalabas din namin nilunod. Wala kami ginawang ganun, ma'am. Dito, to yun, ma'am. At barkada naman namin, classmate pa namin. Hindi naman namin kayang patayin si Joros. Hindi naman ako naniniwala doon, ma'am. Parang yung isang kasama kasi nila noon, anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation, we found out na wala namang foul play. Yung mga speculations lumalabas po sa social media, wala po yung basis. Refer na lang po sa pagpo-post ng mga malicious na wala pong batayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosebel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Jorus, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. Umuwi na siya. Yun na lang yung pinagdadasal na makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bangkay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Yun na lang.